Hello po! Magandang umaga pong muli sa inyo pong lahat. Kumusta po ang bagong 2025? Nawa po ay maganda at maayos po ang takbo ng lahat para po sa ating lahat. Narito po ako muli upang ipagpatuloy ko po yung nakaraan ko pong salaysay po nung nakaraang linggo. Ngayon nga po, yung aking pong mahal na Birhen ay sa buhay po niya, ayun nga po, si Danica nga po, ang kanya pong pinakamalapit pong anghel na nung nagtagal nga po ay naging Lucifer sa atin pong katawan ng atin pong Diyos na kataas-taasan. Tatalakayin ko po ngayon ay kung ano naman po yung kaganapan po sa labas po ng palasyo ng ating hari at mahal na Reyna. Sa lugar po ni Magdalena po. Sa lugar po ni Magdalena ay nagkaroon po ng matindi pong pagtatalo po yung buong angkan po niya. Dahil nga po hindi po nila matanggap at hindi po sila makapaniwala na sa kabila nga po nung ginawa nilang pagbabakod o matinding ritual ng gayuma sa ating Haring Hesukristo ay kung paano tong ang ating Haring Hesukristo po ay mas pinili pa rin po ang mahal na Birheng Maria. Dito po nagkaroon ng nag-umpisa na po ang buo pong angkan po ni Magdalena at lahat po nung nasasakupan niya na talaga pong seryosohin at gawin po yung ritual po sa pagsamba po sa dilim. Mula po kasi nung ang ating Haring Hesukristo ay nakasal sa kanyang Reyna, ay bihira na po siyang lumabas po ng kanyang palasyo. Kaya halos noong mga panahon po yon, ang sumisibol po na noon ay si Prinsiping Emmanuel po ay naging mabango po sa labas po ng palasyo ng ating Haring Hesukristo. Dahil ang ating nga pong Haring Hesukristo ay tumutok na po sa kanyang mag-iina at sa kanyang Reyna at halos hindi na po nagpapakita. Tinangka po nitong si Magdalena na si Prinsiping Emmanuel ay akitin din po niya. Subalit ang kanya pong kapatid na si Magda ay matindi po yung pagtutok kay Prinsiping Emmanuel. Kaya po ang naging magkapareho po talaga ng mga panahon po yon ay si Magda, ang kapatid po ni Magdalena, at si Prinsiping Emmanuel. Ngayon nga po si Magdalena ay nagpakadalubhasa na po sa pagsamba o paggawa po ng mga ritual dahil nga po hindi niya kayang tanggapin sa sarili niya na yung kanyang pinakamamahal na hari at asang-asa po siya na talagang siya po ang tatanghaling Reyna ng ating Haring Hesukristo. Madalas po si Magdalena at ang grupo niya, yung mga nasasakupan po niya, ay pumunta po sa isang lugar po na kung tawagin po natin sa kapanahunan ay isa pong malinaw na batis. At madalas po doon magtanong si Magdalena, yung pong sa lagimsim, sabihin mo sa akin ang pinakamagandang mukha sa buong lupain. Dahil nga po nung panahon na yun, wala pa namang salamin, kaya ang kanila pong salamin nun ay yung pong pinakamalinaw pong batis sa isang lugar po sa Hardin ng Eden. At sa tuwing nga pong itatanong ni Magdalena kung sino ang nagtataglay ng pinakamagandang mukha sa buo pong lupain, ay rumirehistro po ang mukha po ng ating mahal na Birhen Maria, na siya pong lalong nagpatindi po ng inggit, galit at puot po sa puso po ni Magdalena. Kung noong po ang hangarin po ng kampo ni Magdalena o ni Magdalena, ang lahat ng meron sa panlabas na anyo ng ating mahal na Birhen ay maging sa kanya, ngayon po ay nabaligtad na. Ang nais na po ni Magdalena at ng buong grupo niya
ay yung pong tinatawag natin sa kapanahonang kulam o barang, na ang layunin nga po ay wasakin po yung panlabas na anyo ng ating mahal na Birheng Maria, upang kung sa ganun po ang ating pong Haring Jesucristo ay itatwa po yung kanyang reyna. So matindi na po yung kanilang pagtutulong-tulong na wasakin, sirain po ang maganda pong kaanyuan ng ating mahal na Birhen. At yun nga po, nung unang-una po sa Hardin ng Eden, dyan na po nagsimula yung ritual ng pagsamba po sa dilim sa pangunguna po ni Magdalena. Na muli po, ikukonekta ko po yan sa kapanahunan natin dahil nga po nasa pinali tayo. Ang nangyari po nung unang-una sa Hardin ng Eden ay ikukonekta ko naman po sa kapanahunan. Sa kapanahunan po ngayon, sa karugtong po ng Hardin ng Eden, ang lupang Pilipinas po, ang lupang hinirang. Bagamat limot po sa alaala po ni Magdalena kung sino nga po ngayon ang mahal na Birhen sa lupain ito, yung init po ng dugo ng lahat po ng kampon ni Magdalena, mangkukulam, mambabarang at manggagayuma, bagaman po ang ating mahal na Birhen ay wala naman pong ginagawang masama sa kanila, yung sa tuwi pong makikita nila ito, parang nagninit-nit sila, nandun po yung matinding inggit. At yung pakiramdam na ang babaeng ito ay banta nga po sa kung ano man ang meron sila. Kung sino po yung mga kagrupo ni Magdalena nung unang-una po na sumasamba sa dilim sa kapanahunan po sa bansang Pilipinas, lupang hinirang, kung sino po ang taga-suporta po ni Magdalena at kung sino po ang kagrupo niya, sila-sila pa rin po mula po nung una sa Hardin ng Eden. So nagtutulong-tulong po sila na muli po ay wasakin, sirain ang panlapas na anyo ng ating mahal na Birhen upang nga po gusto nila sila yung pinaka. At kung sakali mo magtagpo nga po ang ating Haring Jesucristo sa lupain ito, malamang itatatwa siya ng ating Haring Jesucristo kung ang panlabas pong anyo ng ating mahal na Birheng Maria ay masisira nila. Kahit po walang ginagawa ang ating mahal na Birhen, gaya po ng dati, pag nagre-ritual sila, kung dati ay salagimsim, sabihin sa akin, ngayon po ay salamin, sabihin mo sa akin, pinakamagandang mukha sa buong lupain. At palagi pong ang rehistro po ay gaya po ng dati. Ang original pong mukha ng ating mahal na Birhen. Ang ating pong mahal na Birhen sa kapanahonang ito sa lupang hinirang bansang Pilipinas ay pinagtutulong-tulungan po ng kampo po ni Magdalena ng mga mangkukulam at mambabarang. At gaya po ng ating Haring Jesucristo, sa buhay pong kinarga ng ating mahal na Birhen, ay hindi lamang po isang beses, kundi 2 beses din pong tinamaan ng ating mahal na Birhen ng gayuma. Pero sa kabila po nun, hindi po sila nagtagumpay dahil nga po ang ating pong mahal na Birhen at ang ating Haring Jesucristo ay nasa ibaba na wala naman pong taglay na kapangyarihan dahil nga po sila ay nahubara ng baluti dahil nga po bawal magmahal ang ating Diyos na kataas-taasan. Ang tanging armas po nila ay yung puso po nilang makinang, ang puso po nilang punong-punong-puno po ng kabutihan. Yun lang po ang meron po sa 2 hari at reyna sa lupain ito. Kaya lahat po na ginagawa ng kampo ng kadiliman, lahat po ng hirap at pasakit ay hindi po nakaligtas ang ating hari at reyna. Ang lahat po naranasan po nila kung ano man po ang nararanasan ng isang ordinaryong nilalang. So yung kulam, yung barang at gayuma ay sinasalo lamang po ng ating mahal na Birheng Maria. Pero kailanman po hindi siya tinamaan dahil kung tinamaan po siya, marahil po ang ating mahal na Birheng Maria ay wala ng mukhang ihaharap sa lahat dahil wasak na. So ang ating pong mahal na Birheng Maria ay salo lang ng salo. At dahil nga po hindi ito para sa kanya, ito po'y ibinabalik po sa inyo sa pamamagitan po ng ating inang kalikasan. Wala na po tayong oras.
hanggang sa muli po. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Bye! Paalam at mabuhay!